supply ng gasolina, langis at krudo sa Pilipinas, kaya magkakaroon ng malawakang brownout. Magsisimula sa April 20 na tatagal ng 3 buwan ang brownout. Nasa post ang listahan ng mga lugar na mauunang mag-brownout. Hanggang April 50 na lang ang supply ng gasolina, langis at krudo sa Pilipinas, kaya magkakaroon ng malawakang brownout. Magsisimula sa April 20 na tatagal ng 3 buwan ang brownout. Nasa post ang listahan ng mga lugar na mauunang mag-brownout. Kaya po, pinakita ko lang po sa inyo na abutin ng 3 buwan yung brownout. Kung magtuloy-tuloy itong mga pagkakuan na ito. At grabe na po. At bukas na naman daw, broadcast sa TV na tataas na naman yung gasolina, crudo at saka kung ano-ano pa. Kaya talaga pong kuan, nagtataka lang po talaga ako bakit aywan ko, hindi naman yata kataka-taka dahil nga kasi imagine niyo sino ba mag-aakala na magkakaganito at bakit nagpagawa ako rito ng 3 malalaking tangke na inugali ko na yung laging full tank itong mga 3 malalaking tangke ko rito na istakan ng mga krudo at saka gasolina. Matagal na po ito. Hindi ko po, imagine mo, hindi ko akalain na ito pala ay magagamit. So, ibig sabihin, ang ubos po nito, 6 months po mauubos itong stock ng mga gasolina at saka mga krudo. Bakit kaya? Laging nandoon yung tama yung mga desisyon ko. Anyway, sige, mamaya na po natin pag-usapan yan at pag-usapan na po muna natin itong mga subscriber ko kasi sabi ko naman sa inyo, huwag po kayong magpapanik. Huwag po kayong mag-alala. Ikalman nyo na po yung inyong isipan at ipaubaya nyo na po sa atin yan. Ipaubaya nyo na sa akin yan at ito naman ay ipapaubaya ko na rin ito sa ating Panginoon. So kayang-kaya po natin resolbahin yung problemang yan at katunayan sige, mamaya na po natin na pag-usapan yung mga lumapit na po sa akin ng mga matataas na tao ito. At dito po ay marami po rito yung buwisit ako. At ilan ba sila? 7 na po yung lumapit sa akin. At ito po, sanabi ko nga na matataas na tao ito. Pero iisa lang po doon yung matino. Yung 6, buwisit ako dahil ito yung mga nagpapahirap sa mga kababayan ko. At hindi naman direkta silang lumapit, kundi yung mga secretaries at mga abogado nila ang lumapit sa akin. Anyway, gusto ko lamang po kasing idiin sa inyo na ito pong sinasabi natin ay hindi natin, sinasabi ko lang pala, ako lang pala yung nagsasabi. Yung sinasabi ko ay may katunayan, may katotohanan. Katunayan, mayroon po dyan. I-roll nyo po yung mga comment dyan. At mayroon pong nag-comment po dyan na isang doktor sa Palawan, Doktor po yan sa Palawan. Nag-practice na po yan ng 25 years ng medicine. At doktor po ng 25 years. At sinang-ayunan po niya yung sinasabi ko. Para lang po makuha ninyo, para lang po malaman ninyo ito po. Babasahin ko po yung kanyang comment. Nandito yata. Babasahin ko lang yung kanyang comment na saan?
Ito po yung kanyang comment. Putol ito, pero ito po ha, ito po yung sinasabi niya. Papakita ko lang po sa inyo. Yan po. Pero nandito yung may karugtong po yan. As a medical doctor, yan, practicing in Northern Palawan for 25 years. Ha? Ulitin ko lang po. As a medical doctor practicing in Northern Palawan for 25 years. Totoo ang sinasabi ni Kuya Jun. Ako po yung sinasabihan niya. Basahin mo sa Harrison's Manual of Medicine, author si Dr. Fauci, head ng CDC ng US page 160, 17th edition, chapter 32 about microbial. So, nandito po yung karugtong, no? Itong karugtong. About microbial biotourism, copyright 2009 considers COVID as category C and B, agent to kill people. Ayan. Maliwanag po, ulitin ko. As a medical doctor practicing in Northern Palawan for 25 years, totoo sinasabi ni Kuya John. Hindi ka po ito kilala. At yan po ang comment niya. Basahin niyo po dyan. At malalaman niyo na rin po yung pangalan niya dyan. Natutuwa naman po ako at mayroon nagpapatunay doon sa mga sinasabi ko. At imagine niyo, yung kinikwento ko sa inyo, yung kasagsagan ng COVID-19 noon, nagkakatumbahan yung mga tao, pero ang pangontra lang pala noon, usbong ng sampalok. Tingnan nyo. Saan ko kaya nakuhang idea yon? Alam nyo po, bawat ituturo ko rito, hindi lamang po ako ang pinanggagalingan ng source niyan. Hindi lamang po nanggagaling sa sarili kong kaalaman, kundi lahat po yan dikta ng ating Panginoon. Hindi po ako magkakaganito. At hindi naman po siguro ako darating sa ganito kung hindi ako kinakasihan lagi ng Panginoon. Pininto ko naman po yung buhay ko. Isa akong hampas lupa, patay gutom. Pero magmula nung mayroon akong pinakain na matanda, doon na lahat na bago ang buhay ko. Doon na lahat ibinuhos yung mga hindi ko inaasahan. Ni sa panaginip ay hindi ko inaasahan yun. Kaya yun pong sinasabi ko sa inyo, na swerte na darating sa inyo. Huwag po kayong mainip. Kung hindi man yung, kung ano man yung swerte na yun, ito na po yung swerte. Isa na po ito ang swerte sinasabi ko sa inyo na lahat ng mga subscriber ko at magsusubscribe sa channel ko, suswertihin. Bakit? Sabi ko nga, isa lamang ito. Ngayon, ay matuturuan ko kayo kung papaanong tanggalin sa katawan ninyo yung itinanim ng mga taong talagang hindi natin alam kung anong mga utak meron itong mga ito. Kung hindi natin alam kung mga tao pa ba ito o mga demonyo na. Lalo yung Bill Gates na yan. Ayaw ko na pong magpakahaba ng topic dyan sa Bill Gates na yan. Alam nyo naman po yan. At yan po yung mga kanila. Na ang talagang purpose nila ay para lipulin yung bawasan yung mga yung napakalaking population sa buong daigdig. Ngayon, ulitin ko lang uli. Wag po kayong mag-alala ng mga subscriber ko.
Sabi ko naman po sa inyo kahapon, nandito ako. Lahat po ng mga nalalaman ko, lahat ng mga kapangyarihan na nagmula sa ating Panginoon, gagamitin ko sa inyo para mawala yung inyong agam-agam. Kaya ako lang naman po ipinakita yun sa inyo dahil para at least matanggap ninyo na yung or makapag programa kayo kung sino man yung mga kamag-anak nyo matitira kung sakali. Pero hindi na nga po mangyayari yun dahil ituturo ko na po sa inyo yung kagalingan o pagtanggal ng mga itananim nila sa inyong mga katawan. Pero ang sinasabi ko po rito, ugaliin nyo pong panuorin ng buo itong sinasabi ko. Ayaw ko po muna magsabi ngayon, matagal pa yon. Dahil gusto kong siguraduhin ito na yung mga nanglait, yung mga nang insulto sa akin, gusto ko hindi lang mapapakinabangan ito. Dahil ako hindi po ako mapagtanim ng galit, pero sobra-sobra na po Hindi lang po ninyo alam kung paano po akong babuyin itong mga taong ito. Kaya hanggang ngayon po ay pinag-iisipan ko pa kung paano kong maituro isa-isa sa inyong mga subscriber ko. Actually, ayaw kong yung mga subscriber ko na marami po dyan yung mga malasado na. Kaya mag-suggest ka nga po kayo kung ano yung dapat, kung paano natin maituro sa inyo na hindi malalaman itong mga itong mga kinabubuisitan ko. Ayoko po talaga, masama talaga loob ko. Kaya ayoko pong ituro. Ito pong sinasabi kong hindi basta-basta mga tao na nagpadala rito ng kanilang mga abogado, mga tauhan, sekretary, ay kinausap ako ng abogado nila. Dahil sila man mismo, sila mismo ang nakaalam, ni-research na nila. Sila din ay nabakunahan at ni-research nila yan at tumatama yung sinasabi ko. Ngayon, saan sila nagkuhan? Yung iba, marami na pala dyan, marami nakakaalam na yung iba na mga matataas na tao, alam niyong ginagawa. At saka yung mga iba, marami, hindi lang yung matataas na tao sinasabi ko, marami na pong nagpapadialysis. Dahil ang paniniwala nila ay mapalitan or malinis yung dugo nila kasi siyempre, ibinakuna nga yan sasabay yan sa dugo mo. Kaya tingnan nyo, hindi nga nakakapagtaka. Tingnan nyo sa hospital, sa mga hospital na mayroong dialysis, napakaraming nagpapadialysis, mga mayayaman po yan. Dahil ang paniniwala nila ay malilinis yung dugo nila na ibinaksin. Yun pa ang paniwala nila. Maging itong sinasabi kong taong ito, ng mataas na tao, nagpa-dialysis na rin po. Pero, mas pinaniwalaan niya yung sinasabi ko. Sino ba naman ang kwan? Sino ba naman ang hindi magtaka doon sa COVID-19? At marami pong nakaalam na mga matataas na kwan doon sa live ko dati sa Facebook. Yung dinadaldal ko dati sa Facebook. Alam po nila. Yung tinuturo kong sampalok lang. Pero akalain mo yon. Sino ang maniniwala? Wala talaga maniniwala. Pero yun ang nangyari. Yung mga sumunod dati sa akin, never na nagka-COVID. Pero kinikwento ko po sa inyo yan. Yung kapitbahay ko mismo, ilang beses ko na sinabi ito.
hindi naniwala sa akin, ininsulto pa ako at sinabing may tama na raw utak ko. Pero anong nangyari sa kanila? Buong pamilya nila lahat patay. May research na po itong sinasabi ko mataas sa tao na nag-send dito, papunta rito ng tao. Pero sabi ko, doon sa 7 na yun, iisa lang po doon yung gusto kong tulungan. Tutulungan ko po yun, pero sa kondisyon na huwag niyang ipapasa doon sa 6 na kinabubuisitan ko na pahirap sa tao ito. Kawatan po yan. Kaya yun ang negotiate ko ngayon. Papaano ako nakakasiguro ka ako na kapag itinuro ko sa iyo ay hindi mo ituturo dun sa mga kasamahan mo ng mga magnanakaw dyan. So, nangako naman siya na hindi na niya ituturo, pero duda ako doon, siyempre. Ngayon, ang kinondisyon ko sa kanya, paiinumin ko na lang siya na hindi ko na siya uutusan ng magproseso ng kanya. Ako na magpoproseso para sa kanya para hindi niya malaman yung ingredient. Actually, sabi ko nga, nasa paligid lang ninyo. Lahat po ng bagay, lahat ng problema, kahit anuman pong problema yan, ang solusyon nandito lang po sa paligid natin. Yun po yung sinasabi ko na napakagaling, napakahusay, napakabait ang ating Panginoon dahil lahat ibinigay niya, nandito lahat sa atin. Hindi natin kailangan na magkwanta kung saan-saan pa pupunta. Nandito lang po lahat ang kasagutan sa lahat ng problema natin. Kaya, wag po kayong magko-comment na turuan ko naman turuan mo naman kami, sir. Subscriber mo ako. Turuan mo na. Huwag na po kayo magko-comment na ganun. Sinabi ko na po sa inyo. Basta subscriber ko, tuturuan ko. Subscriber ko, ililigtas ko. So, balikan nyo nga po kung sino yung nakakarinig lagi ng mga nakaraan. Ano yung lagi ko sinasabi sa inyo? Maswerte yung mga taong nag-subscribe sa akin. Alam niyo kung bakit? Di ba sinabi ko nga, gaganda, gugwapo kayo, so swertihin pa kayo. Ngayon kung hindi man matupad yung gugwapo at saka gaganda kayo dahil talagang yan na yung itsura ninyo, doon sa suswertihin, sigurado ako. So, swertihin nga kayo. Ito na, swerte nyo. Noon pong siguro mga ilang buwan na rin po yung nakaraan. Ano po yung mga itinuturo ko lagi sa inyo? Actually, meron na po akong itinuro dyan, initial. Na ugaliin ninyo. Nasabi ko, di ba, maraming sakit ang mapiprevent nito. Sabi ko ganyan, yung pong tubig ng saging. Naalala niyo pa ba yun? Pero walang sumunod sa inyo. Walang sumunod sa inyo. Yun po yung sinasabi ko. Ngayon, pero hindi yun yung panglinis doon sa itinanim nilang lason sa katawan ninyo. Pero sinasabi ko lang, yun doon sa tubig ng saging na yun, kung yun ay sinunod ninyo, maaaring kaunti na lang yung ipoproseso natin. Ayaw ko lang i-discuss talaga ng i-discuss yun, no? Dahil ayaw ko pong sa akin ang galing. Ay ngayon, mayroon na pong lumabas na pag-aaral at yun na nga. Pero doon po sa mga senior citizen,
na sinasabi hindi raw niya alam mag-screenshot, hindi raw niya alam mag-subscribe. Ay kapag ka nanonood po kayo ng video, halimbawa na lang natin, ang pinapanood yung video halimbawa ay ito. Halimbawa na lang natin. Ito na lang. Ayan po, habang nanonood po kayo niyan, di ba yan o, subscribe o, yan o, pindutin nyo lang po yan. Pindutin lang nyo. Yan lang po mag-subscribe. Tapos, pindutin nyo yung all. Yan lang po eh. Paano hindi nyo alam mag-subscribe? Ang sinasabi ko po rito, libre ito. Wala po kayong babayaran. Pag nanood po kayo itong video ko, may nakasulat po dyan sa subscribe. Pindutin nyo po yan. At turuan nyo sarili nyo. Dahil, ang sinasabi ko rito, aywan na lang natin. Dito ko lang malalaman yung magiging interesado kayo. Pero kung hindi naman kayo interesado, walang problema eh. Bakit? Ako ba ang kwan? Walang problema sa akin. Sumunod kayo sa akin o hindi, walang problema sa akin. Yun lamang po ang sinasabi ko. Pero maliwanag itong sinasabi ng doktor na ito yung comment. Basahin niyo po yan, yung kahapon na upload ko. Basahin niyo po yung comment niya. Mangingilabot kayo. Pinatunayan niya na totoo itong sinasabi ko. Doktor yan. Hindi lang yan, itong sinasabi ko na ilan itong mga inutosan sa akin na para makipagnegosasyon tungkol dyan. Alam niyo pagka sinabi ko itong kwan, itong pangtanggal ng lason sa katawan ninyo, sasabihin nyo napakasimple lang pala. Yun lang pala. Yun po yan. Sabi ko dito lang po sa paligid ninyo yan. Hindi na po kayo lalayo. Ayan. Ngayon, ay ano pa ba yung mga balita ngayon? So, ang mga balita ngayon ay ito pa. Paparinig ko sa inyo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Today is Monday, March 16. At alauna na po ng hapon, kapapasok lamang po na balita, kinukumpirma ng Department of Energy ang panibagong big-time oil price hike. Simula po yan bukas, March 17. Ito po, maghanda na tayo ulit mga motorista. Sa pagtataya po ng DOE ay papalo daw mula 12 pesos and 90 centavos hanggang 16 pesos and 60 Ay, grabe. centavos ang dagdag sa presyo ng gasolina kada litro. Pagdating sa diesel, Grabe yun ha. So, paano pang makaka-survive itong mga kababayan natin na hirap sa buhay? At yung nagsabi sa akin, nag-comment dyan na, bakit daw pinoproblema yan ay ang mamroblema lang daw dapat dyan yung may mga sasakyan at hindi raw siya apektado kasi wala nang sasakyan. Ayan na po. Damay-damay po lahat yan. Kaya mahina pong mag-isip itong mga taong ito. At sa ngayon ay pinag-iisipan ko pa rin kung paano ko ituro yung sa inyo. Pero huwag kayong mag-alala. Lahat kayo matuturoan ko. Lahat kayo makakaligtas. Lahat kayo mabubuhay. At saka, sino pa? Sino ba yung nakarinig pa dati nung sinasabi ko? Yung sinasabi ko pa dati noon pa. Matagal ako nang paulit-ulit ko sinasabi ito na ang sinasabi ko, kung ano man yung darating pang dilubyo dito sa atin, sa buong mundo, ang makakalibre lang itong mga subscriber ko. Natatandaan niyo pa po yan? Ang dami ko ring batikos na doon ang dami ko ring batikos doon na tinanggap. Sino raw ba ako? Well, para lang malaman ninyo, ay siguro naman, dito pa lang sa itsura ko
magtataka na kayo. 170 pa na ganitong itsura ko. Abay, manginig na kayo. Baka magawa pa ninyong manguros. Yun lang po, ang bibitawan ko salita sa inyo. Malalim. Kung sino ba talaga ako. Ay ako nga lang, si John Berana. So, ibig sabihin ko, dito pa lang sa itsura ko, yun ang lagi ko sinasabi dati sa inyo. Yung edad ko na 100 ito itsura ko, kasasabi ko lang, baka mapakuros kayo. So, napakahaba yung pinagdaanan ko. Baka lalong manginig kayo, baka lalong mangilabot kayo, baka pa lahat ng bulbul sa katawan ninyo tumindig. Dahil baka kung makita ninyo personal na yung mayroon akong ginawa dyan dati sa namasyal ako dyan sa hospital dyan sa Bulacan dati. Alam nyo kung ano yung inaabangan ko doon sa hospital na yan. Kaya pagka medyo ginaganahan ako, pumupunta ako sa mga hospital. Anong ginagawa ko? Nakaabang ako roon ng manganganak. Kapag kayang manganganak na yan ay nakita ko ang itsura ng mga kamag-anak na manganganak, yung mga itsura ng mga kamag-anak o asawa, halimbawa, o nanay at tatay, halimbawa, na magdadala doon sa anak nila ng manganganak. Pag yan ay nakita ko na dapat tulungan, yan po yan na antimano, alam niyo ginagawa ko? Sabi ko, baka lahat yan tumayo yung mga balahibo ninyo. Ipapatong ko lang itong palad ko sa tiyan niya nung manganganak, lalabas na yung bata kahit hindi pa napapasok sa ospital. Di yung ospital na lang yung maglilinis, ay alangan naman ako maglinis. Marami po yan. At maraming hospital ang nakakakilala sa akin. O malay ko, lalo na kung hirap na hirap, yung nakikita kong hirap na hirap yung manganganak, lalapitan ko yan. Papatong ko lang dito sa tiyan niya, itong palad ko. Lalabas na yung bata. Napakarami po yan. Pero sabi ko nga, hindi ako tagapaanak. Unang-una, wala po akong alam dyan dahil unang-una, wala naman akong pamilya. Wala naman akong pinaanak na pamilya ko. At sino ba naman ang kayo nga mag-isip, mayroon pa kayang buhay na kamag-anak ko ay ngayon nga 175 years old ko, ay 177 years old ko. May buhay pa kayang kamag-anak ko? Wala na po. O yan. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Kaya doon pa lang kung nako, yun ang hindi nyo pa alam sa akin, yun ang hindi nyo pa nakikita talaga sa akin. Yung mga paghahamon ko ng patayan dito sa mga kawatang mga congressman at saka senador, bakit walang pumapatol dyan? 1 taon ako, 2 taon ako naghahamon. Nakikipagpustahan ako. Bakit walang gustong pumatol niyan? May mga nakakakilala po sa akin kung ano yung kapasidad ko. Lalo na po yung congressman, nakakilala ko. Kilalang kilala ako. Alam po nila. O ngayon, kung hindi man nila alam, sabihin niyo, naghahamon ako rito ng patayan din sa mga magnanakaw na ito. May pustahan lang. Hindi ako makikipaglaban ng patayan na walang pustahan. Gusto ko lagi may pustahan para yung mapapanalunan natin sa inyo mapupunta ng mga subscriber ko. Anyway, mahaba na po tayo rito. At doon ay mag-isip na lang po kayo. Sa mga binitawan kong salita na yun. Unti-unti, sabi ko, makikilala niyo ako. Imagine, yung nag-iire, na talagang
kwan daw yon, yung nakita sa resulta ng ano yun, yung sa mga buntis, kung ano yung posisyon ng mga anak nila, mga suwi. Ha? Pero pagka pinatong ko itong palad ko doon sa tiyan, labas. Oh. Yun nga po yung sinasabi ko, hospital na yung maglilinis, hindi na ako. Basta ang kwan lang doon, alam kong hirap na, saka ako ginagawa. Pero pag nakikita ko namang mayayaman yung mga anak, hindi na. But anyway, wala naman siguro mayaman doon sa mga pupunta dyan sa mga hospital ng mga pipitsugin, kagaya ng Padilla. Ay napakarami po dyan, lahat po yan, mga mahihirap natin mga kababayan ang nanganganak dyan. O yung mga ordinaryong ospital. Makita mo yung tatay, nanay, or asawa, talagang nakatapak. Yan yung mga tinutulungan ko, yun yung mga nilalapatan ko ng palad. Pero yung mga mayayaman, di. Walang walang kon sa akin yan. Anyway, ngayon, sabihin nyo, mayabang na naman ako. Ulitin ko lang po ha. Yung mga subscriber ko, huwag kayong magalala. Tanggalin nyo na yan sa utak ninyo yung pag-aalala. Nandito ako. Okay? Maraming salamat po at sa lahat po ng aking mga subscriber, sa lahat ng mga subscriber ko pala, mahal na mahal ko po kayong lahat.